Ibinahagi ngayong araw ang Solar-Powered Mobile Energy System o MES na ginagamit bilang dispensation sa mga malalayong lugar upang maiwasan ang mga madalas na nakakaranas ng matinding sakuna. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Pinangunahan ngayong araw ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang inaugurasyon para sa Energy Sector Emergency Operations Center o ESEOC at Mobile Energy System o MES sa Department of Energy, BGC, Taguig City. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng $34 million Energy Secure Philippines activity na mayroon ng pamahalaan kasama ang United States Agency for International Development o USAID. Kung saan layo nito na tumugon sa pangangailangan sa maasahang energy infrastructures lalo sa panahon ng pangangailangan sa bansa. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binasa ni Bersamin, binigyan diin ang kahalagahan ng pagiging handa ng Pilipinas pagdating sa pangangailangan ng enerhiya lalo sa panahon ng trahedya at sakuna. Ano pat dapat na gamitin ng mga makabagong teknolohiya para sa mga katulad na infrastruktura. These remarkable undertakings of innovation demonstrate how we capitalize on technological advancements and how we can provide proactive solutions to the energy challenges that beset our country. Ang ESEOC ay magsisilbing Centralized Energy Command Hub na didisenyo gamit ang pinakabagong teknolohiya mula sa Europa at Estados Unidos na may kakayahan na mag-monitor, magtansya at rumisponde sa iba't ibang energy-related emergency gaya ng sakuna, grid failures, maging ng cybersecurity threats. With this Energy Sector Emergency Operations Center, mas mapapabilis yung collation kasi it will give an opportunity doon sa mga nagmamanage sa field to report directly to us. And then mas madali yung collation. Gayun din ang mga modular system nito ay magagamit para sa renewable energy source, energy storage na mapapakinabangan para sa generation at distribution ng kuryente, partikular sa mga remote o mga lugar na kalimitan na kararanas ng sakuna. And pinagtatabi na rin natin yung mga web-based applications tulad ng real-time monitoring ng earthquake, real-time monitoring ng wind, real-time monitoring ng Pag-asa or whatever DOST has. Tapos na pagtatabi namin sa mga panel, na-analyze at mas nagbibigay ng science-based instructions. Ang bawat unit ay may 50 kWh storage na kaya mag-supply ng kuryente sa 2 TV sets, 2 aircon, 10 bumbilya, 2 desktop computers, 2 laptop, 5 cellphone charger, 5 electric fan, at isang modem na aabot sa 12 oras. Na kung ikukumpara sa diesel generator sets, ang MES ay mas madaling maipadala tuwing emergency nang may mas maliit na gastos pagdating naman sa operation at maintenance. Samantala, bahagi rin na nasabing aktibidad ngayong araw ang turnover ng 8 Solar-Powered Mobile Energy System o MES kung saan 2 dito ay nakaistasyon sa DOE habang ang iba ay nakatakdang ipamahagi sa mga ahensya ng gobyerno at local government units mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.